Gandang gabi po sa mga mahilig sa JavaScript dyan. For today's content po ay i-explain ko po line by line yung mga code na ginamit ng ating programmer sa paggawa ng larong rock, paper, scissors o di kaya papel, gunting, bato sa atin. Ginamit niya lamang po ay vanilla JavaScript o di kaya pure JavaScript. Bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna sa inyo yung gumawa ng project na ito, yung napakaganda na si Miss Anya. Check nyo yung channel niya sa YouTube, marami kayong matututunan, napakaganda ng mga content niya. Okay, dito muna tayo sa HTML file niya. Una, HTML tag at merong attribute na lang equals en. Ito po ay language, ibig po sabihin nito language. Ito, English po yan. Their attribute equals LTR, ibig po sabihin itong LTR na to left to right. Itong dir attribute niya, ibig po sabihin niyan direction. Tinutukoy niya po yung kung paano i-display yung text content ng HTML elements. Sa head tag naman, meron siyang meta charset equals UTF-8. Ito pong UTF-8, ito po yung character encoding. Ang sinasad po dito ng charset equals UTF-8, inuutosan niya yung browser natin na gamitin yung UTF-8 kapag magtra-translate ng machine language into human readable text o di kaya yung mga text na nababasa ng natin. Title tag ay meron siyang rock, paper, scissors. Ito po yung title ng game natin. Sa loob ng kanyang body tag, meron siyang h2 tag, naka-label computer choice, at may span tag na may ID na CC. Bale, computer choice po ito. Ito po yung magdi-display ng computer choice. Kung ano man yung pinili ng computer natin. Kung rock ba, paper, o scissors. H2 tag, may label na user choice. At may span tag na may ID na UC. Ito po yung magdi-display ng kung ano man yung pinili ng user. H2 tag na may label na result at may span tag na ID equals R. Bali, ito po yung magdi-display ng result natin kung sino ba nanalo, si player ba o si computer o di kaya I draw. So yun. Ito pong span tag po na to, ito po yung ginagamit po to kapag may gusto tayong baguhin sa loob ng text natin. Halimbawa, i-change natin yung color. Yun po ang gamit itong span tag. Ang ID naman po nito, na ito ay ang tawag po dito sa mga klase niya is attribute. Bali, gagamitin natin tong mga ID na to mamaya sa GS file natin. Sunod, button tags. Button tag may ID na rock at may label na rock. Ito po yung mga pagpipilian natin. Kung sakaling pipili tayo ng rock, click natin yung button na rock. Okay? Tapos, of course, script tag kung saan meron siyang attribute na src kung saan nakalagay yung GS file natin. Dito po nakalink yung GS file natin na siyang magmamanipulate ng mga elements ng ating HTML. Okay? So, punta na tayo sa kanyang GS file. So, dito, gumawa siya ng mga constant. Una, bali, ito pong CC na to, ito po yung ID ng ating span tag na nasa loob ng H2 natin. Ito po siya.
Yung sa computer choice po natin to. Kinuha po niya gamit ang document that get element by ID at saka pinasok niya sa constant na computer underscore choice display. Sunod, kinuha niya yung ID na UC sa span tag na nasa loob ng H2 natin, H2 tag, gamit ang document that get element by ID. At ipinasok niya sa user underscore choice display. Sunod, kinuha niya yung mga button natin, button tags, at saka gamit ang document that query selector all, pinasok niya sa constant na possible choices. At gumawa siya ng mga global variable na user choice, computer choice, result. Sunod, ibig sabihin po na to, kinuha niya yung ating mga buttons po ito, possible choices na ito, yung sinasaad po dito yung mga button natin. At saka gumamit siya ng method na for each, bali sa bawat button, possible choice na to, yung tinutukoy niya yung button natin. Possible choice that add event listener, bali sa bawat button niya, linagyan niya ng add event listener. At sa bawat click natin ng button ay tatawagin niya yung function na may parameter na i. Tapos ano po yung nasa loob ng function? Arrow function po to. Ano po yung nasa loob ng arrow function? User's choice equals e.target.id. Ito pong i na to, ito po yung event natin na direktang ipinapasa ni JavaScript kapag may event na nangyayari. Ang ibig po sabihin nito, sa pag mag-click si user ng button, kukunin niya yung ID. Yung kanyang ID. Ito po. Yan, mga ID na yan. User underscore choice display dot inner HTML. Ito po yung display po ng ano natin, H2 natin, H2 tag ni user. Ito po siya. Bali po yung i-display niya na content ay yung value ni user choice. Generate computer choice. Ito po ay function na gumagawa ng artificial intelligence ng ating computer. Game result. Bali, function din po to na ito po yung nag-display ng resulta ng laro. Kung sinong nanalo o kaya draw. Okay? So, i-define po natin si function generate computer choice. Una, sa loob niya ng function na yan, gumawa siya ng constant random number. At sa loob niyan ng random number na yan, gumawa siya ng math floor. Ito pong math floor method na ito po yung nagra-round off. Hindi nagra-round off, nagra-run down ang ating number na may mga decimal value. Bale, 1.1 yung gagawin niya, yung i-display niya is 1. 1.9 yung i-display niya is 1. Okay? At sa loob niya ng math floor na yan, gumamit siya ng math random. Bali, yung i-display ng math random natin, yung from 0 to 0.9. Never na magdi-display ng 1. Tapos, times 3 niya. Ginawa niya po to para yung lalabas na number ay from 0 to 2 lang. 0, 1, 2. Yun lang ang lalabas. Kaya naka times 3 yan. Tapos plus 1 para ang lumabas ng kabuuan, bali yung value na makukuha ng random number natin is
from 1 to 3 lang. 1 to 3. 1 to 1, 3. Okay? So, sunod, gumawa siya ng if condition. If random equals 1, computer choice equals rock. If random number equals 3, computer choice equals scissors. Okay, bali mga string po to. Tapos yung computer choice na to ay i-display niya dito sa computer choice display. Ito po yung h2 tag natin. Tinutukoy po ng computer underscore choice display na to .html ay yung h2 natin. H2 tag natin na nagdi-display ng ating result. Sunod, function game result. Sa loob niyan, ito po yung function na nagdi-display ng result natin. If computer choice equals rock and user choice equals paper, result you win. Bali si computer pumili ng rock, ikaw na users pumili ng papel, yung resulta you win. Okay? Computer choice equals rock and computer user choice equals scissors. Bale, yung resulta you lose. Mga condition po yan. Ito, computer choice equals user choice. Bali, pareho sila ng pinili. Yung resulta po is draw. Tapos, itong result po na to, yung value po niyan ay ipapasok niya sa result.display inner HTML. Bali, ito po yung h2 tag natin ng ating result. Ganyan lang po kasimple yung ginawa niya. Hindi siya gumamit ng CSS sa pagdi-design. HTML at JS file lang po yung ginamit niya.